mayroon kang tirang bahaw sa inyong tahanan, hindi na nga ito masasayang. Dahil alam nyo ba na kahit papanis na ang kanin, pwede pa itong meriendahin? Kaya naman, atin na nga itong panoorin para malaman nyo kung paano nga ba ito gawin. Hello mga bishi! Hindi talaga maiiwasan na magkaroon tayo ng bahaw sa ating mga tahanan. Minsan pa nga tayo ay napapanisan. Pero ngayon wag na nga kayong mag-alala dahil ang ating mga bahaw ay gagawin nating merienda. Na nga lang natin gagawin ay kunin ang ating mga natirang kanin. Pagkatapos, kumuha nga din tayo ng bilao o kahit anong malapad na lalagyan na pwede nating paglagyan itong ating kanin. Yun nga natin gagawin, ito ay ating mumuyag-muyagin o kaya naman sa Tagalog, paghihiwa-hiwalayin. Ito nga ay aking natutunan nung ako ay bata pa lamang dito sa aming kapitbahay, yung mga tira nga nilang kanin, kanilang ginagawang pop rice. Oh yes mga bishi, pop rice nga ang gagawin natin dito sa ating tira na kanin. Kalimitan kasi, di ba kapag mayroon tayong tirang kanin, ang gagawin natin, ito ay ating papakainin sa ating mga alagang hayop katulad ng aso. Minsan naman, ginagawa nga itong sagmaw, pampakain naman sa ating mga alagang baboy. Sa halip nga na lahat ng ito ay ating ibigay sa kanila, bakit nga hindi ka muna kumuha ng konti para naman nating gawing merienda? Kapag nga nahiwa-hiwalay na natin ito mga bishi, humanap naman tayo ng isang lugar na pwedeng pagbilaran itong ating kanin. Sakto nga itong gawin dahil sobrang tindi talaga ng init ng araw. Sa loob nga lang ng isang araw ay pwedeng nga itong matuyo. Kaya eto, kumuha nga ako ng bangko para dito ko ipatong at ibibilad yung aking kanin. Kalipas nga ang isang araw, eto na agad siya, tuyong-tuyo na. Kung gusto nyo nga na mas malutong pa dito, pwede naman ibilad nyo ulit siya kinabukasan. Pero para sa akin, ayos na to, kaya naman isang araw ko nga lang binilad ito. Para na nga siyang tutong na kanin. Sobrang tigas na nito mga bishi. Ang sunod nga lang nating gagawin ay kumuha tayo ng tasa o kahit bote para naman pandurog dito. Pagulungan nga lang natin ito hanggang sa siya ay madurog at maging itsura na ulit siyang bigas. Sa sobrang mahal kasi talaga ng bigas ngayon mga bishi, kailangan talaga tayo ay maging madiskarte. Bawat butil kailangan nating pahalagahan at bawat butil kailangan din nating mapakinabangan. Kung nahihirapan nga kayong gumamit ng tasa, pwede naman kayong gumamit ng almirez kung mayroon kayo sa inyong bahay. Mas madali din kasi natin itong magagamit at mas mapapabilis din yung ating gawain. Atin nga lang din siyang dudurugin, as in durug na durug mga bishi, pero hindi yung parang pinong-pino ha, parang bigas lang talaga siya. Habang nagdidikdik nga ako dito, samantalahin ko na nga lang din po ang pagkakataon na baka naman pwede pong maglambing sa inyo. Paki-subscribe naman po nitong YouTube channel ko. Huwag mo na nga din kalimutan na i-like at i-share itong video. Paki-comment na nga lang din po kung taga-saan kayo para alam ko kung nasaan na ba umabot itong aking video. Kapag natapos na nga tayong magdikdik nitong ating pinatuyong bahaw, ganito na nga ang kanyang magiging itsura, parang bigas na ulit siya. Pero syempre, hindi siya durog na durog, kumbaga naghiwa-hiwalay lang ba. Kuha na nga tayo ng kawali at painitin ito. Lagyan mo na nga din ito ng mantika at siguraduhin mo na sobrang init talaga bago natin ilagay itong ating dinikdik na bahaw. Hintay lang ang paglalagay mga bishi, dapat talaga sobrang init na nitong ating kawali dahil kung hindi, masyadong mabababad yung ating kanin. Ganito nga ang kanyang magiging itsura habang ito'y ating piniprito na. Kapag lumutang na nga siya, ibig sabihin luto na. Hanguin nga lang natin ito at ilagay sa isang lalagyan. Pwede kayong gumamit ng strainer para matigis yung mantika. Ulit-ulitin nga lang natin siya hanggang sa maubos ng luto itong ating bahaw. Papansin nyo nga din na habang tumatagal yung ating mantika ay umuunti. Huwag na nga ninyo itong dadagdagan dahil mamaya-maya lang kapag natapos na nga tayong magluto, atin naman itong ibabalik lahat-lahat. Paalala ko nga po pala sa inyo mga bishi na dapat po sa mahinang apoy nyo lang ito iluluto dahil kapag sobrang lakas baka masunog itong ating ginagawa. Yung pinakang huli ko ngang luto, hindi ko na nga hinango dahil nga sabi ko sa inyo kanina, ibabalik nga natin lahat ito dito sa ating kawali. Tangagin nga lang natin siya ng konti at kapag mainit na ulit yung ating bahaw, atin naman itong lagyan ng konting asukal. Kung gusto nyo ng mas matamis, pwede namang mas madaming asukal, pero itong sa akin nga ay kakaunti lang ang aking inilagay para naman hindi masyadong nakakaumay. Dito mga bishi, dapat talaga sobrang hina lang nung ating apoy dahil yung ating asukal ay masusunog. Halu-haluin nga lang natin siya ng konti hanggang sa makita natin na yung asukal ay mag-caramelize. Kapag ganun mga bishi, pwede nyo na nga siyang hanguin. Kung mapapansin nga ninyo na hindi dikit-dikit itong ating bahaw kasi nga kaunti lang yung asukal na aking inilagay. Ilang sandali pa nga, ready na yung ating pop rice. O diba, sabi ko sa inyo na kahit papanis na yung kanin, pwede pa nating meriendahin. Titigan nyo nga siya ng mabuti at makikita nyo na yung ating kanin ay bumusa talaga. Halata mo talaga na malutong siya. O diba, napakabongga. Ngayon naman, ito na ay ating titikman para inyong malaman kung gaano ba talaga kalutong itong aking pop rice na ginawa.
O diba, rinig na rinig nyo naman siguro na very crunchy talaga yung ating pop rice. Kaya naman kung mayroon kang tirang bahaw ngayon sa inyong bahay, bakit hindi mo na nga itong kunin at gawin nga itong merienda? Dahil hindi mo nga ito malalaman kung hindi mo ito susubukan. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, paki-like and share naman ito. Huwag mo na din kalimutan na i-follow ako. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!